Unti-unti nang dinadala ng SYM ang magaganda nilang motor dito sa Pilipinas. Nauna na nga dito ang SYM Jet 4 RX125 na isa din sa pinakamabentang motor sa ibang bansa. Sumunod naman na dinala ang SYM Jet X150 na napaka-solid din ng specs at ng forma. At ngayon meron na namang bagong model na na-release ang SYM sa bansang Taiwan at ito ang Jet SL125. Sobrang pinagkaguluhan ito sa bansa nila at marami agad ang bumili nito. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo tungkol sa mga features ng motor na ito. Dahil kahit ang game changer na Honda Click 125 ay atras kapag ito na ang dinala sa Pilipinas. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Sa unang tingin iisipin mo na isa lamang itong ordinaryong scooter, dahil sa medyo may pagkakahawig pa ang disenyo nito sa Yamaha Mio Soul i125. Pero sa maniwala ka o hindi, ibang-iba ang motor na ito sa mga nakasanayan nating motor. Ang makina nito ay 124.6 cubic centimeter, single overhead cam, single cylinder, 4-stroke, 4 valves, liquid cooled at naka-electric fuel injected. Ang maximum power nito ay 12.9 PS at 8,000 revolution per minute with a maximum torque of 11.3 Nm at 6,000 revolution per minute. Talagang kahanga-hanga dahil isipin mo isang 125cc na motorsiklo pero naka 4 valves at naka liquid cooled, dito palang panalo na. Pero siguradong mas hahanga ka pa sa susunod na malalaman mo tungkol sa motorsiklong ito. Dahil bukod sa maganda ang performance, ay maganda din ang mga safety features nito. Naka-Boss ABS 10.3 na ito at dual-channel ABS o anti-lock braking system pa. Ibig sabihin harap at likod na preno ay merong ABS o anti-lock braking system, kaya smooth at safe kang makakatigil kahit galing ka sa high speed. At hindi lang iyan, meron pa itong TCS o Tracking Anti-Skid System. Isa ding magandang safety feature, kapag ka nadaan ka sa madulas na kalsada, maintain lang nito ang tamang speed para hindi ka dumulas. Kapag ka na-detect nito na hindi na nagpapantay ang ikot ng gulong, doon na ito mag-activate. So ibig sabihin ay hindi lang puro paspasan ang motorsiklong ito, dahil priority din ang safety ng rider dito. Hindi mo na rin kailangan magpalagay pa ng dagdag na ilaw o MDL, dahil naka-LED projector type na ang kanyang headlight. Maliwanag ito kaya kitang-kita mo talaga ang kalsada sa gabi. Meron pa itong daytime running light dito sa taas aside sa dagdag visibility, ay bagay na bagay talaga sa kanyang forma. Sa mga signal lights naman ito, ay naka-valve type pa lang at meron din itong built-in hazard lights na very useful talaga, lalong-lalo na kapag ka nakatigil tayo sa alanganing kalsada. At kung pagmasdan natin ang disenyo nito dito sa harapan, para itong isang robot, napaka-aggressive ng kanyang hitsura at very eye-catching talaga. Maganda din ang design ng taillight nito, sharp and sporty din ang design. Maliwanag din ang taillight dahil naka-LED na rin ito. Pagdating naman sa instrumental display ay automatic na mag-a-adjust ang brightness nito, kaya mas makikita mo ang mga indicator mapaaraw man o gabi. Hindi pa ito nakakeyless at traditional key pa rin ang gamit dito. At safe na rin naman dahil meron itong shutter lock at very convenient dahil meron itong malaking bulsa dito sa harapan. Kaya meron kang paglalagyan ng mga gamit mo kagaya ng cellphone mo, pagkain or tubig. At isa pang convenient feature nito ay meron itong built-in charging port na USB type, kaya pwede ka nang makapag-charge ng cellphone mo dito. Meron din itong retractable hook dito sa harapan, kaya meron kang pagsasabitan ng mga gamit mo, hindi ka na rin mahihirapan kapag magpapagasolina. Dahil hindi mo na kailangang buksan pa ang iyong upuan dahil nasa harapan lang ang kanyang fuel access. Ang kanyang fuel tank capacity ay 6.8 liters, medyo malaki na rin ang kanyang tangki. Kaya kung magpa-full tank ka ay hindi ka na basta-basta maubusan ng gasolina. Matipid din ito sa gasolina dahil kumukonsumo lang ito ng 45 to 55 km per liter, depende sa throttle habit mo. Naka-electric fuel injected na rin ito, kaya naman mas matipid siya sa gasolina. Very convenient din kung marami kang dala-dala,
dahil naka-flat footboard na ito. Malawak din ang kanyang legroom kaya relax na relax ang paa mo dito. At malaki din ang kanyang underseat compartment na may 25 liters na kasya ang isang full face helmet. Malapad din ang kanyang upuan kaya relax na relax ka talaga sa biyahe. At ang seat height nito ay 780mm lang, kaya masasabi kong average Filipino rider friendly ang motorsiklong ito. Pagdating naman sa kanyang mga gulong, ang sukat ng gulong dito sa harapan ay 110 by 70 by 12, sa likod naman ay 120 by 70 by 12, malapad ang kanyang gulong. Kaya mas stable ang motorsiklong ito pagdating sa cornering, at ang maganda sa kanya ay naka full tire hugger, kaya kapag napadaan tayo sa mapuputik na kalsada ay hindi basta-basta kakalat ang mga dumi. Sa suspension naman nito ay naka-telescopic fork sa harap, at naka-dual shock naman dito sa likuran. Pwedeng pangrakrakan sa off-road ang kanyang suspension, kaya kahit madaan tayo sa mga lubak-lubak na kalsada, ay hindi indahin ang ating suspension. Napaka-sporty din ng kanyang stock na muffler, so hindi mo na kailangan pang palitan ang kanyang muffler. Dumako na tayo sa pinakahihintay ninyong lahat, ang kanyang presyo. Pagdating sa presyo nito sa Taiwan, ito ay nagkakahalaga ng 104,000 New Taiwan dollar, na kung direkta nating i-convert into peso, abot ito ng 189,289 pesos. Pero hindi yan ang magiging presyo pag dinala na dito sa Pilipinas, posible pang mabago yan. Medyo may kamahalan, pero very reasonable naman para sa kanyang specs, dahil wala ka ng kailangan pang i-upgrade at pagdating sa forma ng motorsiklong ito, siguradong patok sa taste ng maraming Pilipino. Sporty and very functional dahil sa mga convenient features nito, at hindi ka na rin mabibitin sa arangkada, dahil naka 4 valves na ito, ikaw na rin ang susuko kung gagamitin mo ito pang long ride, dahil naka liquid cooled na ang motorsiklong ito. Safe na safe ka pa dahil naka-dual channel anti-lock braking system at meron pa itong TCS. Kaya naman hindi nakakapagtaka kung bakit nangunguna ang SYM o Sanyang motor sa ibang bansa kaysa sa mga nakasanayan nating brand dito sa Pilipinas. Pero dito sa Pilipinas hindi ito gaanong tinatangkilik. Pero ngayon unti-unti nang dinadala ng SYM ang magagandang motorsiklo dito sa Pilipinas at dahil dyan siguradong mas tatangkilikin na ito dito. Anong masasabi niyo dito sa SYM Jet SL125? Paki-comment niyo na lang sa baba, at kung nagustuhan niyo naman ang videong to, just hit like, at kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Paki-hit na rin ang notification bell icon para lagi kang updated sa ating motorcycle news and reviews. Hanggang dito na lang tayo mga kamoto. Thanks for watching, ride safe and God bless.